Kausapin na po natin si Director Rino Abad ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning po sa inyong program, sa ating mga kababayan. Of course kay Sir Ted. Magandang umaga, Ma'am Maricel. Good morning po. Sir, una sa lahat, pakipaliwanag nga po sa amin, bakit po biglang nagkaroon na naman ng another adjustment pagdating po sa presyo ng petrolyo pataas? Well, ang prevailing factor so talaga ay yung kasagsagan nitong sanction ng US. Halos hindi mailabas yung Iran supply at yung Russia supply. At the same time, nadadagdagan pa ho yan dahil hindi na ho pinagpapaliban ng atake ng Ukraine yung refineries ng Russia. So, yan ho ang two major factors. Meron ho din lumalabas na yung OPEC Plus, way back May, June, July, umaabot ho ng 500,000 barrels per day ang mga increases per month. But in the past 2 months, bumabaho bigla ng 137,000 barrels na lang ho. Which is, ang tingin ng sentiment ng market for this year, hindi sufficient to cover yung nawawala kay Iran. Si Venezuela, matagal na ho yan, nawala ho. So, ang bago ho, yung Iran at saka Russia. So, but of course, mayroon hong nagtatemper ng increases yung nangyayaring government shutdown sa US. Yan ho'y nagpapalungkot doon sa kanilang economic activity. But of course, that is temporary, ma-resolve din yan. At yan ho ang mga factors na nagbabanggaan, at yan ang nagre-result dito sa volatility ng price. Pero sir, yun pong mga nabanggit po ninyong dahilan, lahat naman yan wala tayong kontrol So hanggang kailan natin inaasahan yung ganitong klase ng trend pagdating po sa presyo ng petrolyo? Well, maganda hong tanong yan, Ma'am Maricel. Ang tanong ho kasi is, kaya ho ba nating mag-supply on our own? Unfortunately ho, zero ho ang ating supply for domestic use, Kasi may supply naman ho tayo, condensate, but hindi ho yan ginagamit ng ating domestic use. At ito namang konting oil na napoproduce from the West Philippine Sea, hindi rin naman natin ho ginagamit. At dahil napakaliit lang ho ang supply. Meron ho konti sa Cebu, napakakonti lang ho. So hindi ho maabot sa demand natin around 480,000 barrels per day na oil. At of course itong mga importer at refinery natin, nagre-rely ho talaga yan dun sa sustainable at reliable supply. Kaya halos lahat, di na ho natin masabi lahat yan, but halos lahat ho ng ating oil supply ay may import. Dahil sa importation ho, kasama na ho dyan yung volatility na wala nga ho tayong makontrol doon sa price na yon. Okay, sir. Pero hanggang kailan po natin inaasahan yung ganito pong trend, yung pagtaas ng presyo ng petrolyo? Well, ang atin hong inaasahan dyan ay itong trend na ginagawa ng OPEC based sa kanilang report. Kaya sila nagbababa kasi inaasahan nila na magkakaroon ng oversupply. Hihina ho kasi ang demand sa first quarter ng 2026. Palagi ho yan ang trend. First quarter humihina ho ang demand sa oil at inaasahan ho based sa kanilang confirmation ng mga report, magkakaroon ho ng around 3 million barrels per day na sobra. So inaasahan ho natin na matamlay ho ang magiging price ng first quarter ng 2026. Sorry sir, bakit po humihina kapag first quarter of the year? Well, malaki ho ang parang hindi ho ganun ka grabe after ng December ang demand at malamig pa rin ho ang panahon, so hindi ho madami ang lumalabas at gumagamit ng sasakyan sa Northern Hemisphere countries. Pero itong first quarter ho, dito ho nakikita yung parang bumibelo hanggang papuntang summer naman sa Northern Hemisphere countries, which is in the middle of the year.
doon naman ho, lumalakas na naman ang demand sa fuel kasi naglalabasan ho yung mga outdoor activities na nangangailangan ng fuel. O kasi kapag po kadalasan December, marami kasing mga bansa yung malamig ang panahon, so tumataas din po yung demands for diesel. Tama Yes. po. So Yes. if Oo. that's the case po, Oo. ibig bang sabihin ito hanggang matapos ang taon, ganun na yung makikita natin sa Pilipinas na presyo ng petrolyo, pataas na? Mag-aabutan ho yan. Depende ho kung, for example, pag na-resolve ho yung government shutdown, malaking bagay ho yan. Sana magpapataas na naman ang demand. So tama ho kayo, mukhang ang December, yung bare months ay marami hong activities despite na ang Northern Hemisphere countries ay nasa winter period, pero marami ho talagang activities na nangyari sa globally sa papuntang end of the year. Pero ang sinasabing humihina sa first quarter, yan ho ang klaradong basically magpapababa at magpapatamlay ng demand. Pero bibwelyo again yung demand na yan papuntang second quarter. At yan ho na naman ang summer period na inaasahan natin mas malakas ang demand sa fuel. Sir, I don't know kung merong pwedeng gawin ang DOE about dun sa presyo ng petrolyo considering na dami po kasing nasalanta ng bagyong magkasunod yung Tino at saka Uwan. So parang very masakit yung timing na ngayon pa tsumempo tong pag-increase ng petrolyo. Is there something that you can do about it, sir? Well, napag-usapan na ho yan kahapon pa lang at marami ho ang oil companies na nag-implement ng price freeze. Ito'y umaabot ho na sana na adjustment sa gasoline ng 50 centavo per liter, diesel 1 peso per liter, kerosene 90 centavo per liter. Pero kadamihan ho, hindi ko lang mabanggit dito no ang mga pangalan, kadamihan ho nag-confirm sa meeting namin kahapon with the oil company at they will defer no, hindi nila i-implement ang mga increases for this week, November 11 to 17, wala hong adjustment na mangyayari sa mga areas na under ho nung state of calamity. So itong mga areas na state of calamity, almost yung buong Luzon, no? So, wala ho tayong aasahan dito na increases. At mayroon pa hong mga areas na outside of state of calamity na subject ho nung price freeze declaration ng mga local government units. Pero ang nami-maintain ho talaga for the next 15 days ay yung kerosene and household LPG dahil nasa price act ho yan. Ang pinag-usapan lang ho kahapon yung gasoline and diesel kasi hindi ho kasama yan sa batas na subject sa price freeze during state of calamity. Pero napakausapan ho natin ang mga oil companies na to na even the gasoline diesel hindi ho mag-implement from November 11 to 17. Yun ho naman pala, attorney. Kasi po, nagdeklara na po ang Pangulong Junior ng National State of Calamity. Meaning, the whole country is under a state of calamity. So, ganun pala yun dahil sa Price Act po, hindi kasama ang diesel at ang gasolina sa price freeze. Sir Ted, nung nagkaroon tayo ng opportunity na i-amend ho yung batas, hindi ho pa rin ho naisama yan at malakas ho yung panawagan ng Department of Energy. Naisama na ho lahat. Bakit pa pipiliin yung household LPG lang at saka kerosene? Unfortunately, hindi pa rin ho lumabas doon sa batas na kasama ang gasoline at diesel. Anong particular po na batas ito, attorney? Price Act, hindi ko lang, sir. Opo. If you search that, it's really the Price Act. Opo. May amendment po yan, may original law, may amendment. Yung sinasabi kong amendment, hindi pa rin ho naisama yung gasoline. Opo. And most likely po because of the lobbying of the petroleum companies, no? I mean, that's beyond your no? Pero most likely kaya po yan hindi nga naisama kasi kapag state of calamity, may price freeze sa petrolyo, 'di ba? Kasi ang petrolyo po ang pangangailangan po ng mga sinalanta ng bagyo at ng kalamidad. Anyway, sige. So, Sel, bottom line, Attorney Rino,
wala tayong magagawa dito sa mga market forces na binabanggit po ninyo. And also, ito pong usapin po ng peso-dollar exchange rate, ibang factor din po yon. Pag patuloy pong tumaas ang halaga ng dolyar, magpapatong at magpapatong ang ating importers po ng petrolyo. Tama ho kayo, Sir Ted, no? Well, ang atin hong inaasahan dyan, yung market forces ay siyang maglalaban-laban para maibaba yung price. Yun ho ang naging kapalit. Tama ho talaga kayo, Sir Ted, dyan. Yun ho ang naging kapalit nung intervention na ginagawa dati ng government. Dati, walang market forces. Kami magsiset. Ngayon, hindi na kami magsiset. I-price discovered na yan on the market through competition, through labanan ng mga players, through sentiment ng mga buyer. So lahat na yan, dyan na, doon na ipinalit, Sir Ted. Wala na yung intervention ng government. Yes, sir. Sige, salamat po. At least kayo po yung nagpaliwanag nga dito sa isyong ito. Attorney, salamat na marami, Attorney Rino. Magandang umaga sa lahat, Sir Ted. Apo, thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!